Biglang bumukas ang pinto ng kotse. Naramdaman ni Kai ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, kasabay ng marahas na paghila sa kanyang braso. Labas, utos ng isang boses na kasing lamig ng hangin. Si Sheila, ang kanyang stepmother. Napapikit si Kai sa higpit ng pagkakahawak nito. Sa tabi niya, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang kapatid. Dahan-dahan lang po. May sakit si Leah. Pakiusap ni Kai. Halos pabulong na lang ang boses. Isang matalim na tingin lang ang isinukli sa kanya ni Sheila bago nito binitiwan ang braso niya at kinuha naman si Leah mula sa loob ng sasakyan. Inilapag sila sa damuhan sa gilid ng isang kalsadang hindi pamilyar kay Kai. Tanging matataas na puno at makakapal na halaman ang nakikita niya sa paligid. "Adrian, bilisan mo na," sabi ni Sheila, pabalik sa kotse. Lumabas ang kanilang ama mula sa driver's seat. Ngumiti ito sa kanila, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Lumuhod si Adrian sa harap ni Kai, hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. "Kai, anak," malumanay na sabi nito. "Maglalaro muna kayo dito ni Leah, ha? May pupuntahan lang kami sandali. Babalikan namin kayo agad, pangako." Tinitigan ni Kai ang kanyang ama, pilit na hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit may kung anong kumikirot sa dibdib niya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. "Papa, bakit po dito? Madilim na po," tanong ni Kai. Ang boses ay nanginginig na. "Huwag kang mag-alala, saglit na saglit lang kami." Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na napakabilis at walang init. Tumayo ito at hindi na lumingon pa. Sumakay sila sa kotse. Isang maliit na bag ang inihagis ni Sheila mula sa bintana. "Gamitin niyo yan." Narinig ni Kai ang pagsara ng mga pinto, ang tunog ng makina ng sasakyan, at unti-unti, ang pag-andar nito palayo. Hindi siya kumurap. Pinanood niya ang papalayong kotse, hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lamang sa dulo ng kalsada. Hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kakahuyan. Nawala na. Naiwan lamang ang alikabok at ang nakabibinging katahimikan ng gubat. Naramdaman niya ang paghila sa laylayan ng kanyang damit. "Kuya, nilalamig ako," sabi ni Leah. Ang maliit na katawan ay nagsisimula ng manginig. Napatingin si Kai sa kapatid. Sa maputlang mukha nito at sa mga matang nanlalalim, doon lang bumalik ang lakas sa kanyang mga tuhod. Niyakap niya si Leah. Hinigpitan ang pagkakahawak sa maliit na kamay nito. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang kinuyom ang isang laruang gawa sa kahoy. Isang ibon, ang nag-iisang alaala mula sa kanilang tunay na ina. "Okay lang, Leah. Laro lang to," sabi ni Kai. Inuulit ang mga salita ng kanilang ama. Babalik din si Papa. Pero habang sinasabi niya iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Umupo sila sa ilalim ng isang puno, magkayakap. Dumidilim na ang paligid. Ang mga tunog ng gubat ay nagsisimula ng mag-ingay. Ang huni ng mga kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon, at iba pang tunog na hindi niya kilala. "Kuya, kailan babalik si Papa?" tanong ulit ni Leah. Ang boses ay parang isang hibla na lang ng sinulid. Hindi sumagot si Kai. Niyakap na lang niya ng mas mahigpit ang kapatid. Ipinikit ang kanyang mga mata at umusal ng isang panalangin. Ilang oras ang lumipas. Ang buwan ay nasa itaas na. Nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang kinatatayuan. Patuloy ang pag-ubo ni Leah at mas lalo pang umiinit ang kanyang katawan. Nagsisimula na siyang managinip. Bigla, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang mahaba at malungkot na alulong. Isang aso gubat. Nanlaki ang mga mata ni Kai. Hinila niya si Leah palapit sa kanya. Ang puso niya'y kumakaripas sa takot. Kasabay ng alulong na yon, naramdaman niya ang panginginig ng kapatid na hindi na dahil sa lamig. Nagsusuka ito ng lagnat. "Leah! Leah, gumising ka!" Pero hindi na sumasagot ang kapatid niya.
Ang umaga ay laging magkatulad para kay Gregorio. Pagsikat ng araw, gigising siya sa huni ng mga manok, magtitimpla ng itim na kape, at lalakarin ang bawat sulok ng kanyang maliit na bukid, tinitingnan kung may mga bakod na nasira o hayop na nakawala. Ang katahimikan, ang kanyang naging kasama sa loob ng maraming taon. Isang katahimikang minsay nagpapaginhawa, ngunit mas madalas ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Ngunit sa umagang yon, may naiba. Sa dulo ng kanyang lupain, malapit sa gilid ng gubat, may nakita siyang kumikinang sa damuhan. Isang laso. Pula. Hindi ito dapat naririto. Walang bata sa lugar na ito. Ang pinakamalapit na kapitbahay niya ay nasa kabilang burol pa. Pinulot niya ito. Luma na, ngunit malinis. Habang hawak niya ito, isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. May kung anong nag-uudyok sa kanya na magpatuloy. Ilang hakbang pa, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, natigilan siya. 2 bata. Ang isa, isang batang babae, ay nakahiga sa lupa. Ang muka ay namumutla at ang paghinga ay mababaw. Ang isa naman, isang batang lalaki na mas matanda ng kaunti, ay nakaupo sa tabi nito, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Gising ito, at ang mga mata nito'y puno ng pagod at pagbabantay. Nang makita siya nito, agad itong gumalaw at iniharang ang sarili sa kapatid, na parang isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang supling. "Sino ka?" tanong ng bata. Ang boses ay maliit ngunit matapang. Dahan-dahang itinaas ni Gregorio ang kanyang mga kamay, ipinapakitang wala siyang masamang intensyon. "Huwag kang matakot, iho. Nakatira lang ako dyan sa malapit." Itinuro niya ang kanyang maliit na bahay kubo na natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. "May sakit ba ang kapatid mo?" malumanay niyang tanong. Hindi sumagot ang bata, ngunit nakita ni Gregorio ang pag-aalala sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang noo ng batang babae. Ang balat nito ay nag-aapoy sa lagnat. "Kailangan natin siyang dalhin sa bahay. Masyado siyang mainit," sabi ni Gregorio. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-atubili ang batang lalaki. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya. Sa huli, sa pagitan ng takot sa isang estranghero at takot para sa kanyang kapatid, pinili nito ang huli. Tumango ito ng dahan-dahan. Maingat na binuhat ni Gregorio ang batang babae. Magaan ito, masyadong magaan. Ang batang lalaki naman ay sumunod sa kanyang likuran, hindi inaalis ang tingin sa kapatid. Pagdating sa kubo, inihiga ni Gregorio ang bata sa kanyang papag. Kumuha siya ng malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig at sinimulang punasan ang noo, mga braso at binti nito. Habang ginagawa niya iyon, ang batang lalaki ay nakatayo lamang sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. "Kumain ka na ba?" tanong ni Gregorio. Umiling ang bata. Naghanda si Gregorio ng mainit na lugaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. "Halika, kumain ka muna para magkalakas ka." Dahan-dahang lumapit ang bata. Naupo ito at nagsimulang kumain, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Gregorio at sa kapatid. Sa isang kamay nito ay hawak ang kutsara, at sa kabila naman ay isang bagay na kahoy, isang laruang ibon. Nang matapos kumain ang bata, napansin ni Gregorio na hindi nito binibitawan ang laruan. Simple lang ang pagkakagawa nito, halatang gawa ng kamay. Ngunit may pamilyar sa hugis nito, sa bawat ukit sa pakpak at sa paraan ng pagkakabaluktot ng ulo nito. "Maganda ang laruan mo," sabi ni Gregorio. Hindi umimik ang bata, lalo lang hinigpitan ang hawak dito. "Saan mo nakuha yan?" Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Gregorio. Isang alaala mula sa napakatagal ng panahon. Isang hapon, sa ilalim din ng puno ng akasya.
Siya, sa kanyang kabataan, ay abala sa pag-ukit sa isang maliit na piraso ng kahoy. Sa tabi niya ay isang dalagang may mahabang buhok at ngiting kasing liwanag ng araw. Para saan yan, Gregorio? Tanong nito. Ngumiti siya. Para sa'yo, Elena. Para kahit magkalayo tayo, may isang ibon na laging magpapaalala sa'yo ng pag-ibig ko. Inabot niya ang natapos na laruang ibon. Napailing si Gregorio. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Imposible. Pero habang tinititigan niya ang ibong kahoy sa kamay ng bata, hindi niya maitanggi. Bawat detalye ay tugma. Bawat ukit ay pamilyar. Ito ang ibon na ginawa niya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa dalawang bata. Sa batang lalaking may mga matang matapang at sa batang babaeng mahimbing na natutulog. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong siya. Sino ang nanay ninyo, iho? Tumingin sa kanya ang bata. Ang mga mata ay seryoso. Si Nanay Elena po. Huminto ang mundo ni Gregorio. Pero wala na siya. Sa isang iglap, ang katahimikang matagal niyang kasama ay nabasag at pinalitan ng isang dagundong sa kanyang dibdib. Isang dagundong ng nakaraang pilit niyang kinalimutan at isang katotohanang hindi niya inaasahang haharapin pa. Kinabukasan, binuhat ni Mang Gregorio si Lia. Hindi na ito kasing init ng kagabi, pero mahina pa rin ang kanyang paghinga. Sumunod si Kai sa likuran nila. Ang mga paa ay mabigat sa bawat hakbang. Naglakad sila ng malayo, sa isang daan na hindi pamilyar kay Kai, hanggang sa marating nila ang isang maliit na gusali na may nakasulat na health center. Maraming tao sa loob. Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa ilong. Isang babaeng nakaputi ang sumalubong sa kanila. Kinuha niya si Lia mula sa mga bisig ni Mang Gregorio at inihiga sa isang kama. May inilagay siyang malamig na bagay sa tenga ni Lia at isang maliit na tubo sa bibig nito. Nakatayo lang si Kai sa gilid. Hawak-hawak ang kanyang ibong kahoy. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng babae. Severe pneumonia, sabi ng doktora kay Mang Gregorio matapos ang ilang sandali. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito. Kailangan niyang manatili para mabigyan ng gamot. Tumango si Mang Gregorio. Nakita ni Kai ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Dahil sa pagdating nila, kumalat ang balita. Dalawang bata, natagpuan sa gubat. Mabilis itong nakaabot sa munisipyo. Kaya naman pagbalik nila sa kubo ni Mang Gregorio para kumuha ng ilang gamit para kay Lia, may isang babae nang naghihintay sa kanila. Maayos ang pananamit nito, may hawak na folder at ballpen. Tinitigan sila nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay seryoso. Ako si Ginang Reyes, isang social worker. Sabi nito, nandito ako para imbestigahan ang sitwasyon ninyo. Pumasok ito sa loob ng kubo, ang mga matay nilibot ang buong paligid. Ang tingin nito ay parang sinusuri ang bawat alikabok at agiw sa sulok. Saan po ang mga magulang ng mga bata? Tanong nito, nakatingin kay Gregorio. Hindi ko alam. Sagot ng matanda. Natagpuan ko lang sila sa gubat kahapon. Isinulat ni Ginang Reyes ang sinabi nito sa kanyang folder. Bawat tunog ng pagsulat ng ballpen sa papel ay parang isang malakas na ingay sa tenga ni Kai. Lumapit ang babae sa kanya. Anong pangalan mo, iho? Hindi sumagot si Kai. Umatras siya ng isang hakbang at tumayo sa harap ng papag kung saan madalas nahihiga si Lia. Sinubukan ulit ni Ginang Reyes, saan nakatira ang pamilya mo? Nanatiling tahimik si Kai. Ang tanging isinagot niya ay isang matalim na tingin. Nakita na niya ang ganitong klaseng mga tingin noon. Mga tinging nanghuhusga, mga tinging walang pakialam. Bumuntong hininga ang social worker at muling hinarap si Gregorio. Mawalang galang na po. Pero ang itsura ninyo at ang tirahan ninyo, mahirap pong paniwalaan na wala kayong ibang motibo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Gregorio. Bakas sa boses ang pagkalito at kaunting sakit. Tinutulungan ko lang ang mga bata.
Ang batas po ay batas. Hindi po maaaring manatili sa inyo ang mga bata nang walang legal na basehan. Tumingin ulit ito kay Kai. Ang mga mata ay malamig. Kailangan po silang dalhin sa isang government facility habang iniimbestigahan natin ang kaso. Sa narinig, parang may kung anong pumitik sa loob ni Kai. Isang pasilidad ng gobyerno, isang ampunan. Ibig sabihin, paghihiwalayin sila. Siya at si Leah. At ilalayo sila kay Mang Gregorio, ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanila ng kabutihan. Hindi siya papayag. Ngunit bago pa man siya makasigaw o makatakbo, isang tunog ang pumukaw sa kanilang lahat. Ang ugong ng isang sasakyan na papalapit. Isang sasakyang mamahalin dahil kahit sa lubak-lubak na daan ay banayad ang takbo nito. Huminto ito mismo sa tapat ng kubo. Isang itim at makintab na kotse. Ang parehong kotse, bumukas ang pinto. Unang bumaba si Sheila na ngayon ay nakasuot ng itim na bestida at malaking salamin sa mata. Pagkatapos ay si Adrian, ang kanilang ama, na mabilis na umikot para pagbuksan ito. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala at kalungkutan. Nang makita nila si Kai, nagsimula silang tumakbo. "Mga anak ko!" Sigaw ni Adrian, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. "Salamat sa Diyos at natagpuan na namin kayo." Napatanga si Gregorio. Sa isang iglap, ang munting kubo niya ay naging isang entablado at ang bagong dating na mag-asawa, ang mga bida, sa isang perpektong dula-dulaan. Yumakap si Sheila sa dalawang bata, ngunit ang mga yakap nito ay walang init, walang pakiramdam. "Sabi ko na nga ba't mahahanap din natin kayo? Sobra kaming nag-alala ng papa ninyo." Pero mabilis siyang itinulak ni Kai. "Huwag mo kaming hawakan. Sinungaling." Sigaw ng bata. Ang boses ay basag sa galit at takot. Hindi pinansin ni Adrian ang pagsigaw ng anak. Sa halip, dire-diretso itong lumapit kay Ginang Reyes, inilahad ang kamay na para bang matagal na silang magkakilala. "Ma'am, ako po si Adrian Villanueva, ang ama ng mga bata. Pasensya na po sa abala. Naglalaro lang po kasi kami sa may gubat, taguan, at medyo napalayo po yata ang takbo ng mga anak ko." Isang perpektong ngiti. Isang boses na puno ng awtoridad at sinseridad. Kumuha siya ng isang makapal na business card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito. "CEO, Adrian Villanueva." Tiningnan ni Ginang Reyes ang card at kitang-kita ni Gregorio ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagdududa ay napalitan ng respeto. Humarap si Adrian kay Gregorio. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ngayon ay may bahid na ng pagmamaliit. "Maraming salamat po sa pag-aalaga sa mga anak ko, Lolo. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan." Ang salitang lolo ay parang isang sampal kay Gregorio. Isang paraan para ipamukhang isa lang siyang matandang walang kinalaman sa sitwasyon. Hindi na napigilan ni Gregorio ang sarili. "Hindi yan totoo. Iniwan ninyo sila sa gubat. Nakita ko sila. Giniginaw at may sakit." Tumingin sa kanya si Adrian. Ang ngiti ay bahagyang nawala. "At sino po kayo para magsalita ng ganyan? Oo, nagkamali kami. Hinayaan namin silang maglaro ng malayo, pero hindi namin sila iniwan." Humarap ito ulit kay Ginang Reyes. "Ma'am, nasyak lang po ang anak ko. Natakot sa dilim, kaya kung ano-ano na ang naiisip. Ang mahalaga po ay ligtas na sila ngayon." Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan ni Gregorio at ng mga bata. Isang pader na gawa sa kasinungalingan, pera at impluensya. Si Kai ay patuloy sa pagsigaw. "Hindi totoo yan. Iniwan niyo kami. Sabi niyo babalik kayo, pero hindi kayo bumalik." Pero ang mga sigaw ng isang bata ay walang laban sa kalmadong pagsasalita ng isang respetadong CEO.
Napabuntong hininga si Ginang Reyes. Halatang nalilito na siya. Sige po, ganito na lang. Kailangan nating pag-usapan ito ng formal sa aming opisina bukas. Doon natin aayusin ang lahat. Ngumiti si Adrian. Walang problema, ma'am. Kami po ang bahala. Nagsimula na silang maglakad pabalik sa kotse. Bago sumakay, lumingon si Adrian kay Gregorio. Lumapit ito na parang may ibubulong. Huwag kang makialam dito kung gusto mo pang mamuhay ng tahimik, matanda. Isang banta. Malamig at direkta. Pagkatapos, ngumiti ito at lumingon kay Kai. Halika na anak, uuwi na tayo. Sinubukan nitong hawakan ang balikat ni Kai. Ngunit ang tingin ni Adrian ay napunta sa ibong kahoy na mahigpit na hawak-hawak ng bata. Akin na yan. Baka mawala mo pa, sabi ni Adrian at inilahad ang kamay para kunin ito. Bago pa man niya ito makuha, isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang kamay. Nangilaiti sa galit. Kinagat ni Kai ang kamay ng sarili niyang ama. Kinagat niya ito ng buong puwersa, 1 kilos, ng sukdulang pagtutol at pag-aari sa nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa katotohanan. Umalis din sina Adrian at Sheila. Pagkatapos ng komprontasyon, ipinangakong babalikan sila kinabukasan para sa pulong sa opisina ni Ginang Reyes. Ang gabi ay bumagsak na parang isang mabigat na kumot sa munting kubo ni Mang Gregorio. Naghanda ng hapunan ang matanda, mainit na kanin at tinolang manok. Ang amoy ay masarap, ngunit parang may isang malaking bato na nakabara sa lalamunan ni Kai. Halos hindi niya malunok ang kanyang pagkain. Nilamon ng katahimikan ng kanilang hapagkainan. Tanging ang tunog ng mga kutsara at ang paminsan-minsang pag-ubo ni Lia ang maririnig. Si Mang Gregorio ay malalim ang iniisip. Ang mukha ay guhit-guhit ng pag-aalala. Bukas. Ang salitang bukas ay parang isang multo na nakaupo kasama nila sa mesa. Bukas, darating ulit sila. Bukas, pipilitin silang sumama. Pagkatapos kumain, habang hinuhugasan ni Mang Gregorio ang mga plato, naupo si Kai sa sahig katabi ni Lia na nakahiga sa papag. Maputla pa rin ito pero hindi na kasing init ng dati. Kuya, mahinang tawag ni Lia. Pahiram ng ibon. Ito ang madalas nilang ginagawa. Kapag malungkot si Lia o kapag hindi siya makatulog, ipapahiram ni Kai ang kanyang laruan. Ang makinis na kahoy at pamilyar na hugis nito ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang kapatid. Inabot ni Kai ang ibong kahoy. Kinuha ito ni Lia at niyakap. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan nitong paliparin ng ibon sa hangin. Huwag, Lia! Baka mahulog! Saway ni Kai. At sinubukang kunin pabalik ang laruan. Sandali lang, kuya, sabi ni Lia at iniwas ang kamay. Nag-agawan sila ng pabiro, isang maliit na laro para pagaani ng mabigat na gabi. Ngunit sa isang iglap, nadulas ang ibon sa kanilang mga kamay. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Pinanood ni Kai ang pagbagsak ng laruan. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kubo nang tumama ito sa sahig na kawayan. Parang gumuho ang mundo ni Kai. Mabilis niya itong dinampot, ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. At doon niya nakita, isang manipis na lamat ang gumuhit sa gilid ng katawan ng ibon. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pagdikitin ang lamat, ngunit huli na ang lahat. Ang nag-iisang alaala ng kanyang ina ay nasira na. Napansin ni Mang Gregorio ang nangyari. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Kai. Patingin ako, iho. Nanginginig na iniabot ni Kai ang laruan. Kinuha ito ng matanda at sinuri. Habang sinusuri niya ang lamat, bigla siyang natigilan. May napansin siyang kakaiba. Ano to? Mahinang tanong niya sa sarili. Sa loob ng lamat, may isang maliit na bagay na nakasingit. Hindi ito parte ng kahoy. Gamit ang kanyang kuko, maingat itong sinungkit ni Mang Gregorio. Isang maliit na papel na nakatupi, na naninilaw na sa katagalan.
Napatitig si Kai. Maging si Lia ay napabangon. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Gregorio habang dahan-dahan niyang binubuklat ang papel. Ito ay marupok na at kailangan ng ibayong pag-iingat para hindi mapunit. Nang mabuklat na ito ng tuluyan, nakita nila ang mga sulat kamay na salita. Ang tinta ay medyo kumupas na. Hindi maintindihan ni Kai ang lahat ng nakasulat, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mang Gregorio. Nanlaki ang mga mata nito at ang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. Isang emosyon na hindi pa nakikita ni Kai sa kanya dati. Isang halo ng gulat, sakit at pag-asa. Idinako ni Gregorio ang papel palapit sa lampara para mas maaninag ang mga salita. At sa katahimikan ng gabing iyon, binasa niya ang unang linya, ang mga salitang magpapabago sa lahat. Gregorio, mahal ko, kung nababasa mo ito, ang papel sa mga kamay ni Gregorio ay parang isang piraso ng apoy, nagliliyab sa mga alaala. Ang sulat kamay ni Elena. Hindi niya akalaing makikita pa niya itong muli. Gregorio, mahal ko, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Isang kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Narinig niya sa kanyang isipan ang boses ni Elena. Malambing at puno ng buhay, tulad ng huli nilang pagkikita. Isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tamis ng kanyang ngiti, ang halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang buhok, ang init ng kamay nito sa kamay niya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang mga matay nanlalabo. Pinakasalan ko si Adrian dahil akala ko'y mabuti siyang tao. Ngunit nagkamali ako. Simula nang magkasakit ako, nakita ko ang tunay niyang kulay. Ang mga ngiti niya ay naging malamig. Ang mga mata niya ay laging nakatingin sa perang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Takot ako, Gregorio. Takot ako para sa mga anak ko. Isang dagundong ng galit ang nagsimulang umakyat mula sa puso ni Gregorio. Galit sa sarili dahil hinayaan niyang mawala si Elena. Galit kay Adrian dahil sa panlolokong ginawa nito sa babaeng pinakamamahal niya. Hindi niya alam ang lihim na ito at dalangin ko sa Diyos na hindi niya malaman. Bago kami magkahiwalay, bago ako pumayag na pakasalan siya, may isang parte mo na naiwan sa akin. Isang biyaya na itinago ko. Napahinto sa paghinga si Gregorio. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Si Kai? Tumingin si Gregorio sa batang lalaki na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang batang matapang. Ang batang may mga matang pamilyar. Mga matang katulad ng sa kanya noong siya'y bata pa. Anak natin siya. Gregorio, anak mo siya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Gregorio at tumama sa papel. Ang katotohanan yon ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Si Kai, ang kanyang anak. Ang lahat ng pagtataka, ang lahat ng kakaibang koneksyon na naramdaman niya sa bata, biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi iyon awa, hindi iyon simpatsya, iyon ay dugo, iyon ay pag-ibig ng isang ama. Nagpatuloy ang sulat at sa bawat salita, mas lalong lumilinaw ang kasamaan ni Adrian. May isang trust fund na ipinangalan ko sa mga bata na makukuha lang nila pagdating ng tamang edad. Pero alam kong gagawa ng paraan si Adrian para makuha iyon. Itinago ko ang sulat na ito sa loob ng ibon na ibinigay mo sa akin, ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa akin ng tunay na pag-ibig. Umaasa ako na isang araw, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay makakarating ito sa iyo. Gregorio, kung may mangyaring masama sa akin, hanapin mo ang mga anak ko. Protektahan mo sila. Huwag mong hayaang mapunta sila sa isang taong ganid. Si Kai at si Lia, sila na lang ang buhay ko. Iligtas mo sila. Ipinapakiusap ko sa iyo, nagmamahal, Elena. Nang matapos basahin ni Gregorio ang sulat, tiniklop niya ito ng dahan-dahan. Ang bigat ng bawat salita ay parang isang bundok na ipinatong sa kanyang mga balikat. Ngunit sa ilalim ng bigat na yon, may isang bagong apoy na nag-aalab.
Isang apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang matandang magsasaka na naghihintay na lang ng paglubog ng araw. Hindi na siya ang lalaking nabubuhay sa anino ng nakaraan. Ngayon, isa na siyang ama. Tumingin siya kay Kai. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang hugis ng panga, ang kurba ng mga kilay, ang tapang sa mga mata. Nakita niya ang kanyang sarili. Nakita niya si Elena. Inangat ni Gregorio ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Kai. Gumuho ang pader sa puso ni Gregorio. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang ilog. Niyakap niya si Kai, isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi, at isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Gregorio. Ang boses ay basag. Naramdaman niya ang pagtigas ng katawan ni Kai sa pagkabigla. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman din niya ang maliliit na braso nito na dahan-dahang gumanti ng yakap. Humiwalay si Gregorio sa pagkakayakap at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ngayon ay nagliliyab sa isang bagong layunin. Tumingin siya sa dalawang bata. Hindi na sila mga estrangherong napulot niya lang sa gubat. Sila ang kanyang pamilya. Sila ang pangako niya kay Elena. At walang sino man, kahit pa ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao, ang makakakuha sa kanila mula sa kanya. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Gregorio. Ang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ipinapangako ko. Ang opisina ng Department of Social Welfare ay masikip at mainit. Para kay Adrian, ang lugar na ito ay amoy kabiguan. Ang mga upuang plastik, ang maruming bintana, ang mahinang kape na inalok sa kanila. Lahat ay sumisigaw ng kahirapan. Isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Kalmado siyang naupo sa tapat ni Ginang Reyes. Sa tabi niya, si Sheila ay abala sa pagpapahid ng pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Sa kabilang panig ng mesa, naroon ang matandang magsasaka. Mukha itong naliligaw, gusot ang damit at baka sa mukha ang kawalan ng tulog. Kasama nito ang isang abogadong mukhang pagod at dekahon. Malamang ay isang public attorney. Isang langaw na sinusubukang lumaban sa isang agila. Nakakaawa, isip ni Adrian. Nagsimulang magsalita ang kanyang abogado. Si Attorney Mendoza, mabilis, profesional, at walang paligoy-ligoy. Ginang Reyes, narito po kami para ayusin ang gusot na ito at para maiuwi na ng tuluyan ang mga anak ng kliyente ko. Panimula nito, habang inilalatag sa mesa ang isang folder na puno ng mga dokumento. Narito po ang mga birth certificate ni Kai at Leah Villanueva. Malinaw na nakapangalan sa kliyente ko, si Mr. Adrian Villanueva. Narito rin po ang aming marriage certificate. At narito ang ilang mga family picture na magpapatunay na sila ay isang buo at masayang pamilya. Ipinakita nito ang mga litrato. Lahat ay bago, kinunan para lang sa okasyong ito. Mga ngiting pilit, mga yakap na walang init. Pero para sa isang tagalabas, para kay Ginang Reyes, ang mga ito ay ebidensya. Wala pong duda na si Mr. Villanueva ang legal na ama. Ang tanong po dito, sabi ni Attorney Mendoza at itinuro si Gregorio, ay kung ano ang motibo ng matandang ito sa pagtatago sa mga bata. Napatayo ang public attorney ni Gregorio. Objection! Hindi po tinatago ni Mr. Gregorio ang mga bata. Sila po ay kanyang sinagip. Ngumisi si Attorney Mendozos. Sinagip o kinidnap. Isang estranghero, isang matandang namumuhay mag-isa na bigla na lang nagkaroon ng interes sa dalawang bata. Ito po ay kaduda-duda. Patuloy ang pag-atake ng kanyang abogado. Bawat salita ay isang punyal na itinarak sa kredibilidad ni Gregorio. Habang si Sheila naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-iyak na lalong nagpapakumbinsi kay Ginang Reyes.
Nang sa wakas ay nabigyan ng pagkakataong magsalita ang panig ni Gregorio, nanginginig na tumayo ang public attorney nito. Mayroon po kaming isang ebidensya na magpapatunay sa karapatan ni Mr. Gregorio. Inilabas nito ang isang luma at naninilaw na sulat. Ang sulat ni Elena. Isang malamig na kaba ang biglang naramdaman ni Adrian, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ng abogado ang nilalaman ng sulat, ang pagiging ama ni Gregorio kay Kai, at ang mga akusasyon laban kay Adrian. Nang matapos ito, tumawa ng mahina si Attorney Mendoza, isang tawang puno ng pangiinsulto. Isang sulat na walang petsa, walang saksi, at madaling pekein. Ito ba ang ebidensya ninyo? Mawalang galang na po. Pero ito ay katawa-tawa. Isang desperadong hakbang mula sa isang matandang gustong mang-agaw ng pamilya. Humarap si Adrian kay Ginang Reyes. Ang muka ay puno ng pagka-disappoint. Ginang Reyes, nakakaawa po ang matanda. Marahil ay nalulungkot lang siya, kaya kung ano-ano na ang kanyang iniimbento. Pero ang kapakanan po ng mga anak ko, ang pinakamahalaga. Nalagay sa alanganin si Ginang Reyes. Sa isang panig, may mga opisyal na dokumento. Sa kabilang panig, isang sulat na puno ng emosyon, ngunit walang legal na bigat. Huminga siya ng malalim at nagbaba ng desisyon. Para matapos ang usaping ito, kailangan nating dumaan sa isang sayentipikong proseso. Tumingin siya kay Gregorio at kay Adrian. Magkakaroon tayo ng DNA test para matukoy kung sino talaga ang ama ni Kai. Umiti si Adrian. Iyon ang linyang hinihintay niya. Kayang-kaya niyang manipulahin ang resulta niyon. At habang hinihintay natin ang resulta, pagpapatuloy ni Ginang Reyes, ang batas ay nagsasabi na ang temporary custody ay dapat mapunta sa mga legal na magulang. Tumingin siya sa mag-asawa. Ang mga bata ay sasama muna pauwi sa inyo, Mr. at Mrs. Villanueva. Hindi! Sigaw ni Gregorio, napatayo. Hindi po! Sigaw din ni Kai. At mabilis na tumakbo sa likod ni Gregorio. Pero huli na ang lahat. Ang desisyon ay naibigay na. Ang martilyo ng batas, bagamat hindi nakikita, ay naibaba na. Ang mga kamay ni Adrian ay malamig at mahigpit. Parang bakal na nakapulupot sa braso ni Kai habang sa pilitan siyang hinihila palabas ng opisina. Tatay Gregorio! Sigaw ni Lia. Ang muka ay basang-basa sa luha habang karga-karga siya ni Sheila. Nagpupumiglas ito. Ang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang matandang naiwan sa loob. Huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo. Narinig ni Kai ang sigaw ni Mang Gregorio. Ang boses nito ay basag at puno ng kawalang kaya. Iyon ang huling narinig niya bago isinara ng malakas ang pinto ng kotse. Ang biyahe ay tahimik at nakakabingi. Walang nagsasalita. Si Lia ay humihikbi na lang sa tabi niya, habang si Kai naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali at taong dumadaan na parang mga anino. Ang bahay nila Adrian ay hindi isang bahay. Isa itong malaking hawla na gawa sa salamin at semento. Malamig, malawak, at walang buhay. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ng kalungkutan sa mukha ni Kai. Dinala sila sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Malaki ang kwarto, may 2 kama na malambot at mga laruang hindi pa nabubuksan. Pero ang pinto ay may kakaibang tunog kapag isinasara. Isang tunog ng pag-lock. Bago sila iwan, lumuhod si Sheila sa harap ni Kai. Ang mabangong pabango nito ay parang lason sa kanyang pangamoy. Makinig ka, bata, sabi nito sa mahinang boses, ngunit puno ng pagbabanta. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Huwag kang sisigaw. Huwag kang iiyak ng malakas. Dahil kung gagawin mo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita kahit kailan ang kapatid mo. Maliwanag? Hindi sumagot si Kai. Isang matalim na tingin lang ang isinukli niya. Tumawa si Sheila at ginulo ang kanyang buhok. Good boy.
Iniwan sila. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng gubat. Niyakap ni Kai si Leah. "Huwag kang mag-alala, andito lang si kuya." Pero sa loob-loob niya, siya mismo ang natatakot. Nang gumabi, pinadalhan lang sila ng pagkain sa kwarto. Hindi sila pinababa. Pagkatapos ng ilang oras, nang maramdaman niyang tulog na si Leah, dahan-dahang lumabas ng kama si Kai. May naririnig siyang mga boses mula sa ibaba. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tenga sa pinto. "Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa niyan." Boses ni Sheila iritado. "Ayokong magkaroon ng kahit anong problema." "Relax," sagot ng boses ni Adrian. "Bayad na ang laboratorio. Bukas, lalabas ang resulta na nagsasabing hindi ko anak si Kai. At kapag nangyari yon, tapos na ang laro ng matandang yon." Nanlamig ang buong katawan ni Kai. Dinadaya nila ang resulta. "At anong gagawin natin sa kanila pagkatapos?" tanong ni Sheila. "Ipadadala ko sila sa isang malayong probinsya. Sa isang kakilala. Doon, walang makakahanap sa kanila. Walang hahabol sa trust fund. At sa wakas, makukuha na natin ang lahat ng pera ni Elena." Hindi na makahinga si Kai. Itatapon sila, itatago sila, para lang sa pera. Bumalik siya sa kama, ang mga tuhod ay nanginginig. Ang lahat ng pag-asa na nararamdaman niya kahapon ay biglang naglaho na parang bula. Wala nang babalik sa kanila. Wala nang tutulong. Naramdaman niyang gumalaw si Leah. Sa kanyang pagtulog, bumubulong ito. "Tatay! Gregorio?" Isang hikbi ang kumawala sa bibig ni Kai. Niyakap niya ang kapatid at isinubsob ang muka sa unan para walang makarinig sa kanyang pag-iyak. Iyon ang pinakamadilim na gabi sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, habang kinakapan niya ang gilid ng kama, may nahawakan siyang isang bagay na matigas. Isang lumang cellphone, malamang ay naiwan ng isang bisita. Mabilis niya itong kinuha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang power button. Isang ilaw. May baterya pa. Nag-isip siya ng mabilis. Anong numero ang tatawagan niya? Hindi niya kabisado ang numero ni Mang Gregorio. Ang mga pulis? Hindi nila siya pinaniwalaan kanina. Bigla, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Ang babaeng seryoso ang muka, pero sa kanya ipinagkatiwala ang desisyon kanina. Ang babaeng kailangang malaman ang katotohanan. Sinubukan niyang alalahanin ang numerong nakasulat sa calling card na iniwan nito sa mesa ni Mang Gregorio. 7 numero. Paulit-ulit niya itong sinasaulo sa kanyang isip kanina. Nagbaka sakali siya. Tinipa niya ang mga numero. Itinapat niya ang cellphone sa kanyang tenga. Ang puso niya'y kumakaripas. Isang ring, 2, 3. "Hello?" Isang boses ng babae sa kabilang linya. Napatakip si Kai sa kanyang bibig, pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. "Hello? Sino to?" Ulit ng boses sa kabilang linya. Si Ginang Reyes. Tulong!" Pabulong na sabi ni Kai. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Tulong po." Ang silid pulungan ay malamig na parang yelo. Para kay Gregorio, bawat segundo sa loob nito ay isang uri ng pagpapahirap. Nakaupo siya roon, katabi ang kanyang public attorney, at sa bawat paghinga ay nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Sa kabila ng mesa, nakangisi si Adrian at ang kanyang abogado. Ang kanilang kumpiyansa ay parang isang pader na imposibleng gibain. Si Kai at Leah ay pinaupo sa isang silya sa gilid kasama ang isang social worker. Hindi sila tinitingnan ni Gregorio. Hindi niya kaya. Dahil sa bawat sulyap, parang dinudurog ang kanyang puso sa isiping ito na marahil ang huling pagkakataon na makikita niya silang malapitan. Mayroon na po tayong resulta ng DNA test, anunsyo ni Attorney Mendoza, at inilapag ang isang selyadong brown envelope sa mesa. Binuksan ito ng hearing officer, isang babaeng may salamin at walang emosyon ang mukha. Binasa niya ito ng tahimik sa loob ng ilang sandali.
Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Gregorio. Huminga ng malalim ang babae. Batay sa resulta ng pagsusuri, si Mr. Gregorio ay excluded bilang biological father ng batang si Kai Villanueva. Ang probability of paternity ay 0%. Isang salita. 0. Gumuho ang mundo ni Gregorio. Parang nabingi siya. Ang mga boses sa paligid ay naging isang ugong na lang. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay may isang ngangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Sheila na nagpupunas ng pekeng luha ng kaluwagan. At tumingin siya kay Kai. Nakita niya ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata ng bata. Ang kanyang anak. Kung gayon, sabi ng hearing officer, handa nang ibaba ang kanyang desisyon. Ang korte ay blag. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang sasabihin. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Ginang Reyes. Humihingal. Ang muka ay hindi na neutral, kundi puno ng galit at determinasyon. Sandali! Sabi niya, ang boses ay malakas at may awtoridad. May bago po akong ebidensya. Nagulat ang lahat. Maging si Adrian at ang kanyang abogado ay natigilan. Ginang Reyes, tapos na ang pagdinig. Hindi pa! Giit ni Ginang Reyes at naglakad papalapit sa mesa. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Mayroon po akong ebidensya ng conspiracy, child endangerment at pagtatangkang dayain ang prosesong ito. Pinindot niya ang play. At sa katahimikan ng silid, umaling-awngaw ang isang recording. Boses ni Adrian, boses ni Sheila. Malupit, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bayad na ang laboratorio. Ipadadala ko sila sa isang malayong probinsya. Walang hahabol sa trust fund. Makukuha na natin ang lahat ng pera ni Elena. Habang tumutugtog ang recording, unti-unting nagbago ang mukha ni Adrian. Ang kumpiyansa ay naging pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging pagkatakot. At ang pagkatakot ay naging purong lagim. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Nang matapos ang recording, walang sino man ang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga sa loob ng silid. Dahan-dahang tumayo si Gregorio. Ang panghihina na kanina'y kanyang nararamdaman ay napalitan ng isang puwersang hindi niya alam na taglay niya pala. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Adrian. Mga matang ngayon ay puno ng pagkasuklam at pagkatalo. Hindi ka ama, sabi ni Gregorio. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. Isa kang halimaw. Sa narinig, parang may isang tornilyo na kumalas sa utak ni Adrian. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng kabaliwan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, tumakbo siya hindi papalayo, kundi papunta sa direksyon ni Kai. Bago pa man may makakilos, sinunggaban niya ang sariling anak. Ipinuwesto ito sa kanyang harapan na parang isang panangga. Huwag kayong lalapit. Sigaw niya. Ang boses ay nagpapahiwatig ng tuluyang pagkasira ng bait. Subukan ninyong lumapit at mananagot kayong lahat. Nakatayo si Gregorio na parang isang bundok na hindi kayang tibagin. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga sigaw at takot sa paligid, ang tanging nakikita niya ay ang nanginginig na katawan ni Kai sa mga bisig ng isang halimaw. Walang takot sa dibdib ni Gregorio. Ang nandoon lang ay isang malinaw at nag-aapoy na damdamin, ang pag-ibig ng isang ama. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakitang wala siyang armas. Adrian, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na kayang pumigil sa isang rumaragasang ilog. Tapos na ang laro mo. Huwag kang lalapit, sigaw ni Adrian. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Sasaktan ko siya. Hindi huminto si Gregorio. Humakbang siya ulit. Tingnan mo ang sarili mo. Nagtatago ka sa likod ng isang bata. Iyan ba ang katapangan mo?
Ang pera ni Elena, iyon lang ba ang halaga mo? Ang bawat salita ni Gregorio ay parang isang sampal. Hindi mo alam kung ano ang pagiging ama. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa bagsik ng damdamin. Ang pagiging ama ay ang paggising sa gabi para tingnan kung may kumot ang iyong anak. Ang pagiging ama ay ang pagtatrabaho buong araw para lang may maihain sa mesa. Ang pagiging ama ay ang handang mamatay para sa kanila. Huminto siya. Ilang talampakan na lang ang layo mula sa kanila. Tinitigan niya si Adrian ng diretso sa mga mata at sa isang iglap, tila wala ng ibang tao sa silid. Bitawan mo ang anak ko. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Anak ko, isang pag-angkin, isang katotohanang mas matibay pa sa kahit anong legal na dokumento o pekeng DNA test. Sa narinig, parang may nabasag sa loob ni Adrian. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng kawalan. Ang mahigpit niyang pagkakahawak kay Kai ay bahagyang lumuwag. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Kai. Buong lakas siyang kumawala. Siniko ang tiyan ni Adrian at tumakbo. Hindi siya tumakbo papunta sa mga gwardiya. Hindi siya tumakbo papunta kay Ginang Reyes. Tumakbo siya diretso sa mga bisig na naghihintay sa kanya. Sa mga bisig ni Gregorio. Niyakap siya ng matanda ng napakahigpit. Isinubsob ang mukha sa buhok ng bata at nilanghap ang amoy ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman nila ang isa pang maliit na katawan na yumakap sa kanilang mga binti. Si Leah. Sa likuran nila, dinakma na ng mga gwardya si Adrian. Hindi na ito nanlaban. Para na siyang isang basahang walang laman. Si Sheila naman ay napaupo na lang sa isang sulok, umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Tapos na. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw ay ginintuan at ang amoy ng lupa ay sariwa. Sa bukid ni Gregorio, ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng kapayapaan. Dahan-dahan lang sa pagmartilyo, baka tamaan mo ang daliri mo. Paalala ni Gregorio, katabi niya si Kai. Kapwa sila abala sa pagkukumpuni ng isang sirang bakod. Tinuturuan niya ang bata kung paano humawak ng martilyo ng tama. Sa di kalayuan, si Leah, na ngayon ay malusog na at bilugan ang mga pisngi, ay masayang naghahabol ng mga paru-paro. Sa isang maliit na mesa sa ilalim ng puno ng akasya, nakapatong ang isang ibong kahoy. Inayos ito ni Gregorio. Dinikitan niya ang lamat, nilinis, at pinakintab na muli. Isang simbolo ng kanilang pamilya, na sira, ngunit na buong muli. At mas matatag pa kaysa dati. Si Adrian at Sheila ay nahatulan ng mahabang pagkakakulong para sa child abandonment, fraud, at iba pang mga kaso. Ang trust fund ni Elena ay naibalik sa mga bata at si Gregorio ang opisyal na legal guardian nilang dalawa. Ayan, okay na, sabi ni Kai at hinampas ang huling pako. Medyo tabingi, pero para kay Gregorio, iyon na ang pinakaperpektong pagkakapako sa buong mundo. Ginulo ni Gregorio ang buhok ng bata. Magaling! Manang-mana ka talaga sa akin. Ngumiti si Kai. Isang ngiting totoo, walang bahid ang takot o pag-aalinlangan. Tumingala siya sa matanda. Tatay, sabi niya, sa unang pagkakataon, nagugutom na po ako. Sa salitang iyon, tatay, parang isang damang sumabog sa puso ni Gregorio. Ang lahat ng sakit at pangungulila na tiniis niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho at napalitan ng isang kaligayahang hindi niya kayang isalarawan. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan bago pa makita ng bata. Oo naman anak, sagot niya. Ang boses ay medyo garalgal. Halika na. Luto na ang paborito ninyong tinola. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, si Leah ay tumakbo para salubungin sila. Hinawakan ni Gregorio ang mga kamay ng dalawang bata.
Magkahawak kamay silang tatlo habang pinapanood ang papalubog na araw. Isang ibon ang lumipad sa kalangitan. Ang mga pakpak nito ay malayang nakaunat. Ngumiti si Gregorio. Tingnan ninyo, bulong niya sa mga bata. Binabantayan tayo ng nanay Elena ninyo.